Ito ang kuha ng mag-inang Sharon Clay at Tyler Edmonds na babago sa buhay ng 13 years old. Hindi niya akalain na ang pagmamahal sa sariling ate ang magtutulak sa kanya sa pinakamadilim na kabanata ng kanyang buhay. 当我了解所有的姐妹里，这是我人间的高级自觉明白我的位置。我只想要成你。 Magandang buhay at welcome po sa aking channel. Bago po natin ituloy ang kwentuhan, kung kayo po ay mahilig sa mga solve at unsolved na mga kaso na ikinuwento sa Tagalog, maaari niyo pong i-click ang subscribe at notification bell para updated kayo sa mga bagong videos na pinupost ko linggo-linggo. Si Tyler Wayne Edmonds na nooy 13 years old pa lamang ay nagmula sa Starkville, Mississippi. Sa kabila ng paghihiwalay ng kanyang mga magulang nung siya ay 4 years old pa lamang, pilit itinaguyod ng kanyang inang si Sharon Clay ang kanilang buhay. Sa hindi malamang dahilan, hindi siya pinayagan ng kanyang ina na magkaroon ng kahit anong komunikasyon sa kanyang ama o kahit sa sinong kamag-anak niya. Honor student ang middle school student na si Tyler sa West Point, Mississippi. Ayon sa kanyang mga guro, walang kahit anong record ang bata ng pagiging bayolente o pagsuway sa school rules. Sa kabila ng pag-aaya ng kapatid na si Ryan na maghahunting ng mga hayop, hindi sumasama si Tyler dahil ayaw niyang makasakit ng mga hayop dahil para sa kanya, napakaganda nilang tingnan. Nasa pagitan ng 10 to 11 years old si Tyler nang makilala niya ang half-sister na si Christy Leigh Fulgham na 12 taon ang agwat sa kanya. Si Christy ang tanging naging koneksyon ni Tyler sa kanyang ama. Sa kabila ng pagbabawal ni Sharon na makapagkita siya kay Danny Edmonds, palihim siyang isinasama ni Christy sa bahay nila. Sa kabila ng pagkakaroon ng sariling pamilya, madalas pa ring magkasama sina Tyler at Christy. Nagpupunta din si Tyler sa bahay ng kanyang ate kung saan nakikipaglaro siya sa mga pamangkin. Hindi maitatanggi ang pagmamahal ni Tyler sa kanyang ate Christy kung saan sumusunod siya sa mga pinag-uutos nito kasama na ang pagsisinungaling sa asawa niyang si Joey. May 3 anak si Christy kung saan 2 dito ay kay Joey Fulgham na kasalukuyan niyang kinakasama. Magulo ang pagsasama ni na Joey at Christy na hindi nalingid sa kanilang mga kapitbahay. Minsan nang nag-guest ang dalawa sa isang TV show kung saan inamin niya ang panloloko sa sariling asawa. Sinabi niya rin na hindi kay Joey ang isa niyang anak kundi sa matalik nitong kaibigan. Pansamantalang naghiwalay ang dalawa dahil sa panloloko ni Christy ngunit hindi nagtagal, bumalik siya sa bahay nila ni Joey at muling nagsama. Mother's Day ng May 2003 nang magdesisyon ng magkapatid na Tyler at Christy na mamasyal. Dumaan sila sa bahay ni Christy para makapag-impake. May narinig na putok ang batang si Tyler ngunit binaliwala niya ito. Maghapong nagbanding ang magkapatid sa beach kasama ang isang Kyle na karelasyon ni Christy kahit na nagsasama pa sila ng kanyang asawang si Joey. Nagmamaneho pa uwi ang dalawa mula sa beach nang sunod-sunod na tawag ang natanggap ni Christy. Ibinalita sa kanya na natagpuan ang kanyang asawang si Joey sa kanilang kwarto na wala ng buhay. Naging pangunahing suspect si Christy dahil siya ang asawa ng biktima. Inimbitahan ito ng mga pulis sa istasyon para sa investigasyon. Hindi nag-atubili si Christy nang aminin niya na may kinalaman siya sa pagkasawi ng kanyang asawa. Hindi pinaligtas ni Christy ang walang kamuwang-muwang niyang kapatid na si Tyler na itinuro niya na siyang utak ng pagpaslang. Ang 13 years old na bata ang siyang nagplano at naghikayat daw kay Christy na gawin ang krimen. Pinagdiinan niya din na ang nakababatang kapatid ang siyang kumalabit sa gatilyo at tumapos sa natutulog niyang asawa. Tuluyan ang inaresto ang sospek dahil na rin sa ginawang pag-amin. 2 araw pagkatapos ng insidente, sinamahan ni Sharon si Tyler sa istasyon ng pulis dahil may ilang katanungan daw ang mga ito. Pinaghiwalay nila ang mag-ina kung saan tumagal ng ilang oras ang interogasyon. Hindi pinayagan si Sharon na makita ang anak hanggang sa tuluyan nitong umamin sa krimen na babago sa kanyang buhay. Sa kabila ng pagpirma ng bata sa kanyang Miranda rights, walang presensya ng abogado o ng guardian niya nang siya ay interviewin ng kapulisan. Sa interogasyon, paulit-ulit na sinabi ni Tyler na wala siyang alam sa nangyari sa kanyang bayaw.
Sinabi ng mga investigador na umamin na si Christy na siya ang nagplano at kumalabit ng gatilyo. Hindi ito pinaniwalaan ni Tyler at sinabing hindi magagawa ng kanyang ate na magsinungaling. Naguguluhan man ang bata, pinanindigan niya pa din na wala siyang alam at kinalaman sa nangyari kay Joey Foljambe. Dinala ng mga pulis ang nakaposas na si Christy sa loob ng interrogation room. Umiiyak itong lumapit kay Tyler at nagmakaawang tulungan siya. Ilang minuto pa ang lumipas, bumalik ang mga investigador kung saan sinabi ni Tyler na handa na siyang umamin. Nirecord nila ang confession ng bata nang walang kaalam-alam ang nanay niya. Nang makapasok sa kwarto si Sharon, hindi niya ikinatuwa ang ginawa ng mga pulis. Kapansin-pansin din ang pagbabago ng mood ni Tyler na umiiyak habang inaako ang kasalanan ng kanyang ate. Hindi direktang inamin ng bata ang ginawa, kundi sinabi lamang niya na dalawa silang gumawa ng krimen. Carla, why? Someone looked at money. Did you really do that, or did you just tell me money? We both did. What did y'all do? Tuluyan ng inaresto at kinasuhan sina Christy Foljambe at Tyler Edmonds sa pagkasawi ni Joey Foljambe. Ilang araw ang lumipas, binawi ni Tyler ang una na niyang pag-amin at pinanindigan na siya ay inosente. Sa kabila nito, itinuloy pa din ng district attorney ang kaso laban sa bata gamit ang tape confession mula sa mga investigador. Nasintensyahan ng bitay si Christy Leigh Foljambe, 27 years old, noong December 9, 2006. Nasintensyahan naman ng habang buhay na pagkabilanggo ang 13 years old na si Tyler Wayne Edmonds na maaari lamang magsumiti ng parol kapag siya ay tumungtong sa edad na 65. Ikinulong ang batang si Tyler sa Walnut Grove Youth Correctional Facility ng 5 taon. Samantala, nanatiling matatag ang kanyang ina kung saan ibinenta niya lahat ng ari-arian nila para ipagpatuloy ang laban ng kanyang anak. Kasama nila ang kanilang abogadong si Jim Wade na naniniwala din na walang kasalanan ng bata. Nakitaan niya ng loopholes ang paglilitis at hindi pagkakatugma ng testimonya at mga ebidensya. Una ng kwenestyon ni Jim ang interogasyon na ginawa kay Tyler nang walang presensya o pahintulot ng kanyang ina. Maliban sa hindi rin nagtugma ang kwento ni Tyler sa salaysay ni Christy, hindi rin ito nagtugma sa mga ebidensyang nakalap sa mismong pinangyarihan. Isa na dito ay ang sinabi ng bata na puti ang cover ng mga unan samantalang beige na stripe naman ang nasa ebidensya. Naging malabo din ang kwento ng bata sa mga detalye ng sinasabing pagpastang. Hindi rin maipaliwanag ng akusado kung paano nilang pinagtulungan kalabitin ang gatilyo. Isa pa, tanging fingerprints lang ni Christy ang natagpuan sa pinangyarihan. Naging mahirap ang laban ng kasong ito lalo na't naibaba na ang hatol. Bihira mabaliktad ang sentensya sa Mississippi, ngunit sa pagsusumikap ni Jim, nakahanap siya ng matinding loophole dahilan para magkaroon ng bagong paglilitis. Ang ekspertong gumawa ng autopsy sa mga labi ni Joey Foljambe ay kilalang pathologist sa Mississippi. Madalas siyang tumitestigo sa mga paglilitis para ibigay ang kanyang professional opinion sa mga autopsy na isinagawa niya. Sa kabila ng mahabang record of experience ng pathologist, binaliwala ng korte ang kanyang opinyon ukol sa autopsy ni Joey Foljambe dahil isiniwalat ni Attorney Jim Wade na hindi certified ang doktor. Taong 2007 ang nireverse ng Mississippi Court ang nauna na nilang desisyon. Bago pa ihain ang pagbubukas ng panibagong paglilitis para sa kaso ni Tyler Edmonds, inalok nila ito ng plea deal kung saan maaari siyang makalaya agad kung magpe-plead siya ng guilty. Sa kabila ng posibleng habang buhay na sentensya, hindi tinanggap ng nooy 18 years old na si Tyler ang deal. Ito ay lalong nagpatibay sa paniniwala ng defense na walang kasalanan ng binata lalo na't maaring ito na ang huling chance niya na makalaya. Nagkaroon ng panibagong paglilitis kung saan una nang naging testigo ang mismong ate ni Tyler na si Christy. Nanatiling tikom ang kanyang pibig sa tunay na nangyari sa kanyang asawa. Ipinatawag din ang biological father ng magkapatid na si Danny Edmonds para tumistigo laban kay Christy. Ayon sa kanyang testimonya, nagpunta si Christy sa kanyang bahay para manghiram ng baril.
Tinanong niya ang anak para saan at walang kagatol-gatol na sinabi niya na para ligpitin ang asawa. Dagdag pa ni Christy, mapang-abuso si Joey hindi lang sa kanya kundi pati sa kanilang mga anak. Pinayuhan niya ang anak na iwanan na lamang ito ngunit sinagot siya na hindi maaari dahil may life insurance ang asawa. Ayon pa sa isang testigo na katrabaho ni Joey, ilang linggo bago ang insidente, tinawagan siya ni Christy para alamin kung sino ang benepisyaryo ng biktima sa kanyang life insurance. Napag-alaman na galing kay Tyler ang baril na ginamit ni Christy. Ayon sa testimonya ng bata, ilang araw na siyang kinukulit ng kanyang ate Christy na dalhin ng armas dahil may pagala-galang aso sa kanilang bakuran. Sa kabila ng pagkadisgusto ni Tyler na makasakit ng hayop, ibinigay niya pa rin ang lumang baril sa akusado dahil alam niya na hindi naman ito gumagana. Pinatunayan din ito ng pinsan at isa pa niyang kapatid dahil ilang beses na nilang sinubukang ayusin ito dahil gusto nilang gamitin ito sa paghahunt. Sa testimonya pa ni Tyler, pinanindigan niya na hindi niya alam ang nangyari sa kanyang bayaw. May 12, 2003 nang inaya siya ng kanyang ate na magpunta sa bahay ng kanilang tatay na si Danny. Sa hindi malamang dahilan, nagbago daw ang plano nila kung saan sinabi ni Christy na magpupunta na lamang sila sa beach. Dumaan muna sila sa bahay nito para mag-impake kung saan iniwan siya sa loob ng sasakyan. Habang pinaglalaroan daw niya ang radyo, nakarinig siya ng putok ngunit binaliwala niya ito dahil hindi niya alam kung ano iyon. Paglabas ni Christy, inabot sa kanya ang isang wallet na inilagay niya sa compartment ng sasakyan. Sinundo nila ang kanyang mga pamangkin at si Kyle bago sila dumiretso sa beach. Nag-enjoy ang magkapatid sa kanilang beach trip hanggang sa magmaneho na sila pa uwi. Sunod-sunod na tawag daw sa telepono ni Christy ang natanggap nito. Sinabi sa kanya na natagpuan nila si Joey na wala ng buhay sa loob ng kanilang bahay. Dumiretso ang magkapatid sa bahay ng nanay ni Christy kung saan nanatili lang sa labas si Tyler habang nakikipaglaro sa kanyang mga pamangkin. Ilang minuto pa ang lumipas na abutan niya si Christy umiiyak sa loob ng bahay. Humahagulgol daw itong magkinuwento sa kanya ang ginawang pagpaslang sa sariling asawa. Nagmakaawa sa kanya ito na tulungan siya dahil maaari siyang isilya elektrika at hindi na makita ang mga anak o kahit siya pa. Sinabi din ni Christy na hindi siya bibigyan ng mabigat na hatol dahil sa kanyang edad. Sa takot na hindi na nga makikita o makakasama ang kanyang ate, pumayag siya sa plano nito. Ang una daw naging instruction sa kanya ni Christy ay sabihin na wala silang alam o kinalaman sa nangyari kay Joey. Kapag hindi ito pinaniwalaan ng mga pulis, magbibigay daw siya ng signal kay Tyler kung dapat na niyang akuin ang nangyaring pagpaslang. Dito na nga ang nangyari ang pakikipag-usap ni Christy kay Tyler sa loob ng interrogation room kung saan biglang umamin ang 13 years old na bata. Muling ginamit ng District Attorney's Office ang false confession ng binatilyo kung saan inamin ni Tyler na dalawa sila ng kanyang ate na nagsagawa ng krimen. Hindi naman nagpatalo si Attorney Jim Wade nang ilabas niya din ang isang footage ni Tyler kung saan inilarawan niya ang itsura ng kwarto ni Joey pagkatapos ng insidente. Hindi nagtugma ang testimonya ni Tyler sa bagong certified pathologist na inilarawan din ang posibleng nangyari sa biktima base sa mga ebidensya. Ito ay naging patunay na hindi si Tyler ang pumaslang sa biktima dahil wala siya sa pinangyarihan ng insidente. Ito ay naging patunay na hindi si Tyler ang pumaslang sa biktima dahil hindi niya alam kung ano ang naging itsura ng pinangyarihan pagkatapos ng insidente. Pagkatapos ng statement mula sa magkabilang panig, isang unanimous decision mula sa jury ang inilabas. Halos isang taon nang lumipas, November 2008, tuluyan nang napawalang sala si Tyler Wayne Edmonds sa kasong wala siyang kinalaman. Samantala, November 2010, nagkaroon ng bagong paglilitis para kay Christy Fulgham kung saan napatunayan na halos 3 taon na niyang pinagpaplanuhan ang pagpapatahimik sa sariling asawa. Sa hiling na din ng pamilya ni Joey Fulgham, pinalitan ang nauna ng hatol sa habang buhay na pagkabilanggo nang walang karapatang magsumiti ng parol ang akusado. Sinubukang kasuhan ni Tyler ang county para sa maling verdict ng kaso laban sa kanya. Na-dismiss ito noong November 30, 2010. Iniakyat niya ang kaso sa Supreme Court kung saan naghihintay sila ng bagong paglilitis.
Taong 2017, binaligtad ang una ng pagdidismiss sa kaso kung saan sinabi ng korte na ipauubaya nila sa jury ang desisyon kung nararapat bang bayaran ng damages ang ilang taong pagkakakulong ni Tyler. Ipinagpatuloy ni Tyler ang naudlot niyang buhay. Nagpatuloy siya sa pag-aaral at graduate siya bilang emergency medical technician sa East Mississippi Community College. Lumipat siya ng Arizona para magtrabaho sa US Department of Defense. Naging advocate din siya ng mga inosenteng batang nasasangkot sa gulo. Naniniwala siya na hindi dapat payagan ng mga menor de edad na magsalita na walang presensya ng abogado o ng nakatatanda. Naging speaker din siya sa Public Defenders Association kapag siya ay bumibisita sa Mississippi. Sa ngayon, bumalik na sa Columbus, Mississippi si Tyler para muling makapiling ang pamilya. Nagtayo din siya ng negosyo habang hinihintay ang resulta ng kasong isinampa niya sa county.